You mentioned Cebu, Yusek. Go ahead. Oo, yung sa Cebu kasi nakita naman natin. Supposed to be kasi ito yung ipapa-press briefing natin, di ba? Kaso di ba anuhan ng oras dahil nga pumunta ang Pangulo dito sa Pampanga at namigay no ng mga kalabaw dito sa ating mga kababayan sa mga Aita community at sa aking pagkakaalam dahil February pa lamang ako napunta dito, parang first time siya sa akin pagkakaalam. Kasi wala pa tayo napabalita na ganoon before. Na napakarami talaga na nabiyayaan itong ng ating Pangulo sa Aita community natin. At hindi biro, di ba? Na magbigay ka ng isang livelihood sa mga kababayan natin na ganito karami na ang gusto talaga ng Pangulo kahit pa paano yung kanilang kabuhayan ay umangat. Di ba, Christian? And I think ang isa sa magandang highlight din ng event, Yusek, yung nagawad din ng mga titulo ng lupa doon sa mga Aita communities, particularly yung iba doon, yung mga na-displace nung pumutok ang Pinatubo noong 1991. Gaano ka-importante yung ganun, Yusek, kasi baka may iba sa mga ano rin, 'di ba? Iba rin mga katutubong tribes across the country yung umaasa doon sa ganung initiative ng gobyerno na ma-acknowledge yung kanilang karapatan sa mga lupa nila. Syempre, knowing na for the past years may mga issues tayo sa mga pag-claim ng mga katutubo sa mga ancestral domain nila laban sa interests ng mga private sectors. Yes, oo, alam mo, siyempre yung mga indigenous people na talaga naman na yan ang talaga ang kanilang kumbaga doon na sila nagtagal, doon na sila alam na nila kanila yan, tapos bigla mawawala sila o saka minsan may calamity, nawawala sila sa ganyan. So with that, yan talaga yung una ng Pangulo. Tandaan natin, no, hindi lang kasi itong mga kababayan natin sa Pampanga, sa Aita community, kung hindi pati yung mga farmers na ang laki ng mga naging utang, hindi makabayad dahil nga sa minsan because of the calamity rin, hindi makabayad doon sa lupa na sana ay i-award sa kanila. Di ba? Pati yun, yung mga utang, nagkaroon ng amnesty yun. Kaya ang Pangulo kaya ngayon naiisip ko, bakit yun ang una niyang kinuhang, maliban sa pagiging Pangulo, naging secretary siya, di ba? Yeah. Ng DA. Because ang nakita ko ngayon talaga is para mauna kung paano yung mga farmers ay magkakaroon ng magandang ani. And with this, nabigyan din natin mga Aita community, syempre, hindi na sila mahihirapan kasi minsan naisipin nila, mukhang nakakalimutan sila ng gobyerno. Yes. Ang layo-layo namin. Pero mismo ang Pangulo dumayo sa kanila at ito ang ibinigay sa kanila, kalabaw, pangkabuhayan, kung saan sila maaaring tumira. I think for me, napakalaking bagay sa kanila yan. Apo. And mapapakita din ng Pangulo na ang bawat Pilipino ay pantay-pantay. So with this kind of initiatives, kumbaga, Yusek, may assurance din na even yung mga indigenous people natin, yung mga katutubo natin, hindi sila left behind. Merong mga nakalatag na programa at hakbang para po sa kanila. Yes, oo. Pero syempre bago ko makalimutan, dahil hindi ko ito na-announce nakaraan, doon sa Cebu, na nangyaring lindol, nagbigay na po talaga ng pondo ang Pangulo from the Office of the President, maliban pa po doon sa pagpaparelease ng pondo from the DBM. So gusto ko lang ipahatid ito at para malaman din natin ng mga kababayan natin na naapektuhan ng lindol sa Cebu. Nagbigay po ang Pangulo ng 50 million from the Office of the President, 50 million for the province of Cebu, 20 million each for the cities of Bogo, Sogod, and San Remigio, and 10 million for other hard-hit towns, Bantayan, Daan Bantayan, Madridejos, Santa Fe, Medellin, Tabugon, Tabuelan, at saka Borbon. At maliban dyan po, yung from the DBM, para po doon sa Local Government Support Fund, 150 million for Cebu, and 75 million each for San Remigio, Bogo City, at Medellin. So, yan po. At nakita ko din po dito, 50 million for Bourbon. Kamusta po ang coordination natin sa DBM, Yusek? Kasi nabanggit po ng Pangulo nung nakaraan na medyo nagkukulang na ata yung mga quick response fund nung mga ilang agencies na may participation po dyan sa recovery ng Cebu. At kaya nga po kasi nagre-request din po sila na ma-replenish po ito. Oo.
at para po tuloy-tuloy pa rin po ang tulong sa ating mga kababayan na nasasalanta ng baha kasi meron din po sa Masbate. Mm. So hindi naman po nangangamba ang Pangulo na magiging tuloy-tuloy ang pagtulong sa ating mga kababayan. Opo. At may kadiwa ng Pangulo sa Cebu, Yusek. Yeah, oo. Kasi mukhang hindi nagkaroon dito ng, baka nagkaroon ng misinterpretation dito. Kasi sinasabi, bakit daw yung kadiwa nagbebenta pa instead na ipamigay. Ganito po yan Ma'am Victoria and Christian. Yung kadiwa po kasi ang purpose niyan is magbenta ng murang bigas. Diba? Pero ngayon, dahil naapektuhan ng lindol, ang pagbenta po niyan for all. Okay, according to Sec Kiko and Sir Larry Lacson, for all. Kasi di ba pagkadiwa po, dapat 4Ps, senior citizen. So may mga kategorya dapat. Ngayon for all, basta doon sa areas na naapektuhan po talaga ng kalamidad. Now, iba po kasi ang purpose ng kadiwa at iba naman po ang purpose ng pag-aayuda ng DSWD and other government agencies. Ang kadiwa po hindi pwedeng mamigay, bawal po yun. So doon sa mga nagnanais po na bumili ng murang bigas, and ito naman po ay for all, so pwede po silang pumunta sa kadiwa kung gusto po nilang bumili. Pero yung ayuda po, tuloy-tuloy naman po yan. Pero ang pamimigay po ng bigas, hindi po siya ang mandato ng kadiwa. So hindi po siya naaayon sa batas, bawal po yun. Yun po ang sabi ni Sec Kiko. Kaya po hindi pwede magpamigay ang kadiwa dahil siya po ay store. So iba naman po yung ahensya na dapat nagpapamigay po ng ayuda. Opo. So wag na pong gamitin ng mga obstructionist na para bang appealing to the emotions na bakit yung kadiwa nagbebenta. Hindi ba dapat pinamimigay nyo? Iba po ang mandato. Opo. Iba po ang mandato ng kadiwa, iba po ang mandato ng ibang mga ahensya nagpapamigay po ng ayuda. Kumbaga, at least kasi may mga nagbibigay ng financial assistance, diba? At least pwede nila magamit doon sa mga kadiwa, pambili, kasi nga mas cheaper prices yung goods and products doon. Opo. Tama. Opo. And Yusek, we have 5 minutes left. I just have to ask po, yung si Baguio City Mayor Magalong kasi ay nagpunta po sa Senate last week at naglabas din po ng saloobin doon sa recent na development sa kanyang ICI appointment. Nabanggit po niya na hastily at maanomalya daw po yung tinawag na press con. And if I'm not mistaken, baka ito pong press con na ito ay, do you feel alluded to nung nabanggit po niya itong hastily called press con kung saan nga po in-announce yung development sa kanyang appointment? Tayo lang naman po nagbibigay ng press briefing So, yan lang po si Christian, no? Oo nga po magaling, sabi naman po nila ay magaling na investigador ang butihing mayor ng Baguio City. So, siguro dapat na imbestigahan niya kung talagang hastily prepared yung press con. Dahil talaga naman po ito ay mayroong schedule. So wala po itong pagmamadali. Depende lang po yan kung may tinatamaan pong event ang Pangulo, minsan nag-a-adjust kami ng oras, at alam po ng MPC yan. So lahat po na nangyayari dyan, kumbaga yan po ang naka-schedule, kaya walang sinasabing hastily prepared, na parang nagbibigay na naman po siya ng negatibong impression na hindi nagiging maganda para sa integridad po ng PCO at ng yung press briefing na isinasagawa po dyan. Opo. Nabanggit din po ni Mayor Magalong, ma'am, na below the belt yung accusation regarding doon sa tennis court na apparently ay mga diskaya pala ang gumawa. Sabi niya, yan ang hindi ko matake. Parang pinapalabas mo pa na corrupt ako. Unang-una, wala po tayong sinagot tungkol doon sa tennis court. Nabanggit lang po yan dahil yan po ang natanong. Pero kung papansinin niyo po sa press briefing, kung nandun po si Christian at that time, wala po akong sinagot tungkol sa tennis court. Ang sinagot natin ay tungkol sa di umanong nagdadalawang role. Yes. At yun po, di ba? Wala po akong sinagot tungkol sa tennis court. And siguro, dapat hindi po ipahid ni Mayor Magalong sa atin yung di umanong below the belt na issue tungkol sa tennis court na di umanong anomalya. Hindi po tayo ang nag-bring up niyan. Pangalawa, maliban sa pag-bring up niyan doon sa press briefing, na-bring up na po yan as early as September 20, kung di tayo nagkakamali. At may isang news din po sa Luzon, Luzon News something. Nasa video na rin po yan, nasa YouTube na rin po yung issue na yan, as early as September 24.
So nauna na po yung mga issue na yan, nauna na po na i-take up yan di uman tennis court na maanomaly sa Baguio, bago pa po ito mabanggit ng isang reporter doon sa MP sa press briefing. So wala po wala po siya dapat sabing below the belt na ating nabanggit. I see. Pero ma'am, in the first place, bakit parang bigla pong i-review kung hindi ba conflict of interest yung pagkaka-appoint kay Mayor Magalong doon as legal advisor of ICI? Hindi po ba Hindi po na-check? siya legal advisor, special advisor. Special advisor, sorry. Hindi po ba na-check before siya i-appoint na, baka may conflict of interest kasi mayor din siya? Okay, yung special advisor in his voluntary capacity, Opo. yun po kasi yung tinignan ng Pangulo. Kaya nga po voluntary capacity para hindi ganun ka-conflict. Although marami nagtatanong bakit politiko. Kaya nga po voluntary capacity special advisor. At nung hindi nga po siya pumayag na mag-resign, kaya po pansinin niyo po doon sa briefing ng Pangulo, 2 days after no September 13 na nasabi natin na he might also be acting as investigator. Opo. So nung hindi po siya nag-resign, hindi po niya kakayanin na magdalawang role. So kaya special advisor in his voluntary capacity. Pero nabanggit niya rin po kasi sa mga interviews niya na nauubos yung oras niya sa ICI at napapabayaan yung Baguio City. So, syempre po, marami na rin pong nakikita at nadidinig ang Pangulo tungkol sa di umanong maaari na baka nagkaroon ng violation o paglabag sa sinasabi ng Constitution at ng Local Government Code sa pag-aakto rin niya as a special advisor. And at the same time, nag-i-investigate siya. So yun lang man po sana ang gustong patignan. Hindi naman po kasi para ilaglag si Mayor Magalong. Kung hindi, para makita, maiayos. Kasi baka daw lumabas na habang meron siya nakukuha mga naiimbestigahan niya at ma-question dahil hindi po dapat yun ang kanyang maging role dahil nga magkakaroon ng dual role na against sa Constitution at Local Government Code. Yun lang po sana ang papatignan sa legal team. Sa kasamaang palad, siya po ay bumitaw kagad at hindi naman po iyan ang ninais ng Pangulo. Nako, okay, sige. Medyo Unfortunately, kulang po tayo ng oras. Pero ma'am, thank you so much. Ang sabi lang natin sana, bago po sana mag-insinuate si Mayor Magalong. Kasi baka po Pangulo na po ang kanyang nagkakaroon siya ng negative na impression, especially sa atin, although ilalayo ko ang Pangulo dito, pero sana bago po sana siya magbitaw, katulad na sinasabi yung inuutos sa akin, na hindi niya naman alam kung may nag-utos o sinag-utos, wag na po niya sanang bitawan ito kung hindi naman po siya sigurado at wala siyang alam. Kasi nakakapagbigay din po ng negatibong impresyon sa mga tao. So kung magsasalita siya, siguraduhin niya kung talaga may nag-utos sa akin na ibang tao. Maliban po sa Pangulo. Will you be reaching out po to Mayor Magalong? Or has he reached out to you? Wala naman po, sa aking pagkakaalam, wala naman po tayo naging pagkakasala sa kanya kung ano man. At open naman po ang press briefing at wala po tayo nasabing masama na patungkol sa kanya. Wala tayong pagbibintang kung ano mga anomalya yan. Bahala po siya sumagot tungkol doon sa tennis court at tayo po ay hindi nagbibintang na anuman sa kanya. It's more on the role lang po ang nangyari, ang naging issue po. Kaya nga po sinabi ng Pangulo na papacheck niya po at ipapaaral sa legal team. Yun lang naman po yun. So wala po tayong nakitang naging masamang sinabi laban sa kanya during the press briefing. Okay, sige. Thank you po so much. Thank you, Yusek. Yusek Claire. See you Maraming tomorrow, Salamat, Yusek. Christian. Kasama Susunod Victoria. po ulit. Salamat po. Yan po si Yusek